Sa disaster management plan, tinataya ang mga panganib at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. So alin sa mga sumusunod ang sinusuri at tinataya sa pagtataya ng panganib or tinatawag na hazard assessment. Pagtataya is to assess. Sa yugto ng paghadlang, prevention, and mitigation. Okay. So kung titingnan natin, so ibibigay ko yung options and then you guess. Okay? So A, ang pagtataya sa kakayahan at kapasidad ng komunidad. Sa phase nila prevention and mitigation. Ang pagsusuri sa tindi, lawak at lokasyon ng panganib. C, ang pagsusuri sa kahinaan ng mga vulnerable na populasyon. Alam niyo yung vulnerable, di ba? Yes. And D, ang pagsusuri sa kombinasyon ng hazard, vulnerability, at kapasidad ng isang lugar. What do you think is the best answer? Doon ang pinakakompleto. Okay. Meaning to say, ang pagtataya doon sa prevention and mitigation. Di ba nga may kasabihan, prevention is better than cure, di ba? So, nasusuriin mo yung kombinasyon ng hazard. Gaano ba siya kalakas? Vulnerable ba ang mga tao? Ang kanilang mga infrastruktura, right? And then, syempre, kung kapasidad ng isang lugar na tumugon or nangangailangan ba ng bulig sa pamahalaan, right? Okay. Next, layunin ng DRRM ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan. Anong yugto ng disaster management isinasagawa ang mga hakbang o dapat gawin bago, before, habang, at pagkatapos ng hazard at kalamidad upang may handa sila sa mga posibleng epekto nito. A. Disaster preparedness. B. Disaster prevention and mitigation. C. Disaster rehabilitation and recovery. Sige, yan tatlo lang na yung pagpipilian nyo. C. Recovery before, during, and after. Okay, A. Disaster preparedness upang maihanda sa posibleng epekto ng hazard. Okay. Next, ang resilience ay bunga ng maayos na pagpaplano, pakikilahok ng komunidad, at maagap na kultura ng kahandaan. So, alin sa mga sumusunod na pahayag ang inilalarawan ng konseptong resilience. A. Ang kawalan ng isang pamayanan ng kapasidad na harapin ang panganib na dulot ng hazard o kalamidad. Yes or no? Yes or no? Ang pagkakaroon ng mataas na posibilidad na maapektuhan ang mga hazard. Resilience yun? Ang pagkakaroon ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran at mga gawaing pang-ekonomiya. Kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto dulot ng kalamidad. Okay, therefore the correct answer is? Okay. Ngayon, ito ay medyo tricky because merong dalawang bilang, 43 and 44. Okay. So, meron itong option sa taas. There are 4 options. Yung duration, yung extent or saklaw, okay, or sakop, frequency, and force. So, nakalagay dito, merong babasahin. Ang bagyong Krising ay nabuo noong July 16 to 17, 2025. So bilang tropical depression at lumakas sa severe tropical storm, bago umalis sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. So ito yung underlined words. So ngayon, kapag pinag-uusapan 3 to 4 days, ano tinutukoy dyan? Duration, extent,
Frequency o force? Duration. Okay, therefore the correct answer is? Okay. What is the correct answer? Duration. Okay. Ngayon, ito ay may hangin mula 55 kilometers per hour hanggang 100 kilometers per hour. So kung hindi naman siya underlined words or underlined na meaning to say may emphasis, never mind. So, di rin lang kayo mag-focus sa mga naka-underline. So, nakalagay dito, ito ay umabot sa humigit kumulang 300 kilometer ang radius mula sa sentro. So, wala siyang underline. Ito yung underline niya. Na nagdulot ng malawakang ulan, baha, landslide, gusts, at posibilidad ng storm surge na 1 to 2 meters sa mga baybaying lugar. So, yun yun. So, anong tinutukoy dun? Duration, extent, frequency, o force? Ano sa palagay nyo? Nagdulot ng malawakang ulan, baha, landslide, ano yun? Anong tinutukoy? Extent, force. Yun yung lakas niya. Na dahil sa lakas niya, maaaring ito ay makapagdulot ng storm surge. Okay. So kahit hindi madalas mangyari sa kalagitnaan ng Hulyo, mabilis itong nahulaan at pinaghandaan ng pag-asa sa pamamagitan ng maagang advisory. So meaning to say, parang malaman mo na kung ano yung duration, gano'ng siya katagal, yun yung nasa underline. Tapos ano yung lakas niya? So yung lakas niya ay maaaring makapagdulot ng pagbaha, landslide, at storm surge. Gets? Okay. Kasi it's not frequency. It's not the saklaw. Kasi when you say extent, kasama na yung lugar dyan. Right? Okay. Hindi ba siya kompleto eh. Ang tinutukoy lang dito, yung lakas niya na pwedeng makapagdulot ng malawakang pag-ulan, okay, baha, landslide, at iba pa. Okay, next. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa disaster response. Okay? Ano ibig sabihin ng disaster response? Ito yung pagtugon. Okay? So katuwang ang iba pang ahensya tulad ng DSWD, DOH, EFP, LGUs at NGOs. Ayon sa mga sumusunod na pahayag ang may kaugnayan sa disaster response. Okay, I'll give you two options. Pagbigay, tagubilin ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyalis na dapat hingan ng tulong sa oras ng sakuna, kalamidad at hazard, or paggawa ng mga hakbang at gawain na nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ang pamumuhay ng isang nasalantang komunidad. Diin doon ang applicable ang disaster response. Is it A or B? B. Pagbibigay tagubilin, response na kaagad? Paggawa ng hakbang? Paano kaya? Alin kaya mas applicable ang when we are talking about disaster response? Ano sa palagay niyo? Let us analyze the words. Disaster response. Natabo na or wala pa? Natabo na. Sa makatuwid, ito na yung mga hakbang para mapanumbalik sa dati. Right? Kasi kung hindi pa siya natabo, preparedness pa ta. Okay. Next, sa magkatuwid, the answer is paggawa ng mga hakbang. Okay. Sinisikap ng disaster mitigation na mabawasan ang malubhang epekto ng sakuna sa tao, ari-arian at kalikasan. So ilan sa mga mahahalagang sinusuri sa vulnerability assessment ay ang mga sumusunod na salik maliban sa. So, alin ang hindi sinusuri sa vulnerability assessment? Ito yung medyo good light. Alin dali ang hindi sinusuri sa vulnerability assessment? A. Elements at risk. B. Location of people at risk. C. People at risk. D.
B, location of element at risk. Alin sa palagay nyo ang hindi kasali? Is it A, elements at risk, or location of elements at risk? Alin ang hindi sinusuri? Ikadwa? Okay. Okay, kung titingnan natin dire, nakalagay, ilan sa mga mahalagang sinusuri sa vulnerability assessment ay ang mga sumusunod. So, maliban dire. Oh, siyempre, ang sinusuri, people. Ikalawa, location. Ikatlo, location at people. Sa mga tuwid, ano hindi sinusuri? Elements at risk. Kaya malaba, hindi siya specified eh. Unlike dire, you need to make suri-suri sa location, sa people, di ba? At saka yung location ng elements. Kasi when you say elements at risk, napaka-generalized. Wala siyang specific answer. Okay, next. Sa pamamagitan ng pagtataya ng kapasidad or capacity assessment, masusukat ang kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard. So, pwedeng hazard na natural, pwedeng human-induced. So, halimbawa sa isang komunidad na madalas tamaan ng baha, ang mga sumusunod ay mga hakbang upang mapabuti ang kanilang kapasidad maliban sa among ginipanggulo eh. So sa mga tuwid, ang hinahanap dito, yung hindi hakbang upang mapabuti. So alin dire ang hakbang upang hindi mapabuti? A. Pagpapadami ng mga negosyo at industriya sa lugar. B. Pagpapalakas ng mga lokal na organisasyon at pamahalaan. C. Pagtutok sa mga vulnerable na sektor tulad ng matatanda at mga bata. Or D. Pagpapalawak ng mga evacuation center at pagpapahusay ng mga daan. Okay, A. Walang kinalaman ang negosyo eh. Sa mga tuwid, yun yung maliban. Yun yung except. Maliwanag. Okay, next. Ang CBDRRM plan, ang lokal na gulugod or the backbone ng katatagan ng komunidad sa harap ng sakuna. So when you say backbone, very essential. Sa pagbuo ng CBDRRM plan, ano ang nararapat mong gawin bilang mamamayan ng isang lugar upang maging handa sa pagtama ng iba't ibang panganib at kalamidad? I will give you two options. Kapoy basa. A. Maging aktibong kabahagi sa pagbubuo ng plano para sa buong mamamayan. Or B. Magsagawa ng personal plan para matugunan ang pangangailangan ng lipunan. Saan kaya ang the best answer? Maging aktibong kabahagi sa pagbuo ng plano para sa buong pamayanan or magsagawa ng personal plan para matugunan ang pangangailangan ng lipunan? Oh, alin ang mas maganda? Yung active ka na makilahok or gagawa ka ng sarili mong plano para... Okay, siyempre A, maging aktibo. Gagawa ka ng plano para sa pamahalaan. Ano ka? Si San Goku? So the answer is, maging aktibong kabahagi. To become an active member. Okay. Next, maraming beses na napatunayan na ang tamang kaalaman sa kalagayan at kapaligiran ay siyang nagliligtas sa tao mula sa matinding epekto ng sakuna tulad ng paglalahad ng mga hakbang na dapat gawin, ligtas na lugar na dapat puntahan, at mga ahensya na maaaring lapitan sa panahon ng kalamidad. So ngayon, ano ang layunin ng mga paalala at babalang ito bilang paghahanda? Okay. So kapag ikaw ay nagpapaalala pa lamang, alin dire sa mga sumusunod ang tamang mga salitang gamitin? A. Magbigay alam or to inform. B. Magbigay payo to advise. C. Maghikayat or to persuade. D. Magturo or to instruct. Which is the best answer? Para ikaw ay, ang layunin mo ay magbigay ng mga paalala at babala bilang paghahanda. What do you think is the correct answer?
A. Of course, you need to inform first. Wala ka pa gali mag-inform, mag-persuade ka na. Wala ka pa gali ka-inform, mag-instruct ka na. Diba? Halimbawa, i-inform ka dahil kayo, okay, may activity ka mo, di saka ko ka mo instruction na, ano pang gagawin niyo dapat? Gets? Kisa mag-instruct ako agad, wala pa nga kamong kabalo kung anong activity ang gagawin niyo. Gets? So, first is to inform. Okay. Sa pagharap sa lumalalang suliranin pa ang kapaligiran, gaya ng malawakang pagbaha, storm surge o panganib ng pagguho ng lupa, isinasagawa ng lokal na pamahalaan at DRRM Council ang iba't ibang paghahanda. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Ito, medyo ang dami-daming babasahin. So, ibigay ko lang yung tamang sagot. Okay. So, the correct answer is 1, 2, 3, and 4. Lahat ito ay applicable. Dahil ito ay may direktang epekto sa kaligtasan at kagalingan ng mga tao. Okay, karaniwang ginagawa kasabay ng pagtugon o pagmatukoy ang mga prioridad at maagapan ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Okay, gets? So, meaning to say, the answer is 1, 2, 3, and 4. Okay? Kasi yung iba, 3, 4, 2, 2, 2. So, alam niyo na yun.